Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras na ito? Eto na po tayo sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Sama kayo naroon. Nasa bahay man kayo, nasa opisina man kayo, nasa dagat man kayo, nasa dalampasigan, sa laon, sa bukid. O saan kayo naroon, binabatin namin kayo ng magandang hapon. Laging mag-ingat. Huwag kalimutang huminga. Importante po yan sa ating mga kaibigan ng huminga. Tumawa naman po tayo. Gising na po. Alam ko ay nagsiesta yung iba. Sa pakikinig kanina sa ating kaibigan na si Bird. At inaantog yung iba, nakadulog yung iba. So this time you have to wake up. Makinig sa ating mga chismes, sa ating mga balita. Balita natin mula sa Mindanao, balita mula sa Visayas, Luzon. At sa buong daigdig. Dito po yan sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Sumahim pa pawid mula sa Malagas. Nahimpilan ng radio ang RPN D-Triple-X. Hindi po kami solid, hindi po kami duro. Mas lalong hindi po kami number 1. Dahil ang daming number 1 nagsiksiksikan sa number 1. Hindi naman kami number 2. But we're the best. Oh, yeah. Sa alam po ng ating idol, ang ating host, ang ating regular anchor mga kaibigan, si Al Jacinto. Busy po mga kaibigan, hindi po maiwanan yung trabaho. Kailangan matapos sa araw na ito. So, pansamantala, ito muna ang inyong kanyang kahalili. Ang kanyang sidekick. Ang kaliwang kanan, alalay, Abdel Liza. Sa Zamboanga City, binabati po natin ating mga kababayan. Buenas tardes, Rosana Silie. Sa Zamboanga, Sibugay Province, maayong hapon kaninyong tanan mga kaigsunan. Hinaon nga naminaw sila karon. Pakusgang ng mga radio diha. Kaya niya na punta magsamok-samok, maghinabi. Pahin sa mga notisya, pahin sa mga balita nga hinahitabo din history. Then sa Mindanao, Visayas, o sa Luzon, sa Tubog, Pilipinas, mga kaigsunan. Apoy ginamay nga gikan sa nasod nga dako-dakong nasod. Mga di po kalibutan, bang butang ko pasabot mga kaigsunan.
Zamboanga del Sur, Pastilan, kusog lang gihapon ang atong signal diyan sa Zamboanga del Sur. Naad nga naalang gihapon ta sa mayang feeling. Sa mayong lawas, ang atong mga boys, macho, o ang atong mga katalagahan, ubag lang gihapon. Kisi-kisi po diha. Small ba? Aron di damo sa mo matiguang. Lisod ka ni matiguang tadahan na kapalagas. Bisag ingon silang asa man itaw padulong kundi matiguang. Pero magkayon tang ing na lang to nga. Adugay pa to. Kaya nga no, sige man sila gismile, sila sa gatawa. Ay po gatawa palabi. Ay po gatawa ka ng daghan tao. Kung wala ka istorya, maingon nga sila nga buang-buang, mantingalan ng tao. Exercise po natin ang atong mga aping mga kaigsunan. Labi na Jod, kusog yapon ang atong signal diya sa Zamboanga del Norte. Kamusta man mo diya mga higala, mga kaigsunan na ito nga tigpaminaw sa atong tulamanon. Nga naman daw na si Abdel nga hibalo man daw magbinisaya, ay di hagod na tao na ng sibugay mga kaigsunan mo nga hibalo ganda magbinisaya. So lang gihapon tayo, labi na dyan din sa Basilan mga kaigsunan. Talagang napakalakas po ang signal natin diyan sa Basilan, entire province sa Basilan. Talagang lakas ng arrive ng RBND Triple X. Nakikinig sila sa ating palatuntunan ngayong Radio Mindanao. Kamusta po kayo mga sugi? Mga kadropa, mga karonda, mga kapuso, mga kapamilya, mga kaibigan, mga friend, mga kakosa. Siyempre ang buong lalawigan ng sulot, talagang lakas ng arrive ng RBND Triple X diyan. At palagi silang nakikinig sa ating palatuntunan Radio Mindanao. Salam doa arong kanukatatan tunayan, maor kita niyo mga wag tunoy. Labi lang na ito din governors in Lupasug. Governor Toto Tan. Salam doa kanyo katantan doon hayan. Gawin na si mga kaluwarga no dahil hayan. Iman si mga raayat na no dahil doon hayan. Lalong-lalo na po ang lakas din ang live ng ating signal diyan sa Dawit-Tawi. Dami pong nagtitext dito sa atin. Sila po daw ay nakikinig sa ating palatuntunan. Diyan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. At siyempre may mga nagtitext pa rin din sa atin. Diyan sa Sabah, Malaysia. Salamat pagi. Balik po tayo sa Pilipinas mga kaibigan. Ang lakas din ng ating arrive diyan sa Johnson. Diyan sa Davao, diyan sa Cotabato City. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Naway, mag-ingat po tayo. Mag-ingat sa mga disgrasya. Mag-ingat sa ating kalusugan. Dahil pag mayroon tayong naramdaman, talagang hindi po tayo makapag-isip na maganda, hindi po tayo makapagtrabaho. Kung hindi tayo makapagtrabaho, walang mamam, walang makain ang ating pamilya. Kaya alagaan po natin ang ating katawan. Ano po? Sayang po ang ating
puhunan ang ating katawan. Ay na mga kaibigan sa ating balita. Ay, kamusta po kayo? Sa lungsod ng Zamboanga mga kaibigan, mayroon pong balita, no? Mayroon nagtagsatan dito na yung pong, I don't know, no? 7 mga mangingisda po mga kaibigan ay inimbestigahan. Bakit daw? 7 mga mangingisda ang dumating dyan sa lungsod ng Zamboanga noong Martes ng gabi ay inimbestigahan po sila at medyo may mga ibang kilos ang mga ito na dumaong dyan sa Mariki. Baka may mga kapamilya kayo rito, ano po? Dahil imbestigahan sila, medyo hindi daw magandang mga kilos po nila. Mga para bang acting suspiciously. Yung mga kilos nila, mga galaw nila ay can't do that. Sila po nagkilala silang mga mangisda po ito mga kaibigan. Ano po? Ano? Ang bandang alas 10 po ito dumaon diyan sa Mariki, lungsod ng Zamboanga. Mga alas 10, di ba? Now, inimbestigahan po at medyo kaduda-duda po daw ang mga kilos nito. Ayon sa mga nakakita, ayon sa mga civilian na diyan sa barangay Mariki. Barangay ba yung Mariki? Diyan sa Rio Hondo. Pagkatapos yun ay Mariki. And then, Mariki nga kasi may barangay captain din, di ba? Now, ang mga mangingisda po mga kaibigan, nakilalan sina Rocky Pai Ikarion, 37, married of Kapual Holo Zulu, Ambi Sayani Itaya of Lantawan, Basilan, Almujir Anas E. Gapi, 31, of Lantawan, Basilan, Japri Bermudez E. Aripin, 35, of Kapual Sulu, Ramil Alim E. Nasir, 28, of Upper Kalarian, Maruji Taiya Aling, 41, of Kapual Sulu, and Nasmari Banarul E. Hijar, 19, of Mangal Sumiz Basilan. Ayan po mga kaibigan, yung mga pangalan ng mga mangingisda na dumaong dyan sa Mariki, Zamboanga, lungsod ng Zamboanga mga kaibigan. Tinimbestigahan po sila dahil ang mga galaw at kilos nito ay kaduda-duda. Ayun po sa investigasyon ng ating mga polisi. Dumating po dyan sa Mariki sakay ng 2 pamboats. At dumaong dyan malapit sa bahay ni Haji Dalma Ahadi na bandang alas 10 ng gabi. So yung tumanggap po ang mga barangay officials dyan ng impormasyon tungkol sa presence ng mga tao nito at humiling po ng assistance mula sa police para beripikahin ang mga tao na yan, bakit sila dumaon dyan, ano ba, at hanggang ngayon ay inimbestigahan pa rin mga kaibigan. So, yan ang kinaganda sa atin, di ba? Kung sakali mang mayroon kayong nakitang mga kaduda-duda, kilos at galaw dyan sa inyong barangay, pagbigay alam kaagad sa inyong barangay officials. At yung barangay official naman ang magsuplong or mag-report sa police o kaya sila mismo at titingnan nila kung ano bang sadya ng mga tao na yan. Kaya bang sinasabi natin na kailangan lagi po tayong alert. Lagi po tayong alert at mayroon po tayong kilos, mayroon tayong action. Ano po yung action natin? Hindi makakilos, hindi makagalaw ang mga masasamang elemento sa ating barangay kung mayroon po tayong pagkilos, mayroon po tayong action. Yan,
Band. At napansin po nila, di ba, na medyo alas 10 ng gabi. Mga mangingisda ito mga kaibigan. At nakita po nila, medyo hindi po daw maganda ang kilos at kanahinala ang mga kilos at galaw nito. Kaya sinumbong po nila sa Barangay Pujales. Oo nga, mabuti na yung nag-iingat mga kaibigan. Kaya bilang tulong sa ating mga authority, sa ating mga otoridad, kailangan po tayong kumilos. Kailangan bantayan po natin ang ating paligid. At yung mga pinagdudahan natin na masamang elemento. Ano ba? Wala namang masama mga kaibigan. Okay, may tao doon. Sino ba yun? May mga kapitbahay akong dumating na bago. Sino kaya yun? At makialam din tayo. Ano po? Kung minsan ay magpunta tayo sa mga barangay. Kilala niyo ba si ano? Kilala niyo ba si ganito, si ganon? Yan, kapitbahay lang niya. Dahil sa wala siyang pake, hindi niya alam. Ay, hindi ko alam yan, sir. Yan bang sinasabi natin? Kung hindi tayo, sino? Kung hindi ngayon, kailan? Sa ganun na magkaroon po tayo ng kapayapaan. Oras po natin na 19 minutes makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay nago mga kaibigan, ayon sa ating balita, ay nago, itong mga ikangang mga bandidong Abu Sayyaf daw, ay dyan sa Sulu ay gumagamit ng droga ayon sa Armed Forces of the Philippines. Kaya sila pala ay matapang. Kaya sila ay hindi nangingiming mamugot ng ulo, parang manok, parang kambing kung sila ay mamugot ng ulo ng kanilang biktima. Ipalukat nila in down pagkahuman, di gani malukat kay pobre. Ay, lang sumbaleon. Ay, na mga kaibigan. Now, walang natatanggap na report ng militar sa Sulu na pinaprotektahan. Huwag niya akong kontrahin mga kaibigan. Medyo nabubulbo tayo rito. Ano po? Wala po daw silang natanggap na report ang militar dyan sa Sulu na pinoprotektahan ng mga bandidong Abu Sayyaf ang umano'y mga drug operations dyan sa probinsya. Ayan ka, Joint Task Force Group Sulu Commander Brigadier General Cirilito Subihana na kanila pang tinutukoy sa ngayon kung nagsisilbing protector ang ASG ng mga drug lords dyan sa lugar. Ito po yung pahayag ng Task Group Sulu, Joint Task Force Sulu Commander Brigadier General Cirilito Subihana na kumpirmado po na gumagamit ng illegal na droga ang teroristang grupo. Nakumpirma po ito ng militar matapos po masawi ang isang ASG member kahapon nung isang araw sa sinagawang anti-drug operations ng AFP at PNP sa umano'y drug den. Mayroon silang mga nakitang mga droga. Sinabi ng general na kita naman kung paano mamugot ng ulo ang Abu Sayyaf na tiyak high ang mga ito sa illegal drugs. Ay naku mga kaibigan, ano po, no? Talagang itong droga, kahit sino man, pag ang tao ay nakahay.
Sa pinagbabawal na gamot, wala po siyang pinipili. Matapang yan kung ang tripping niyan ay mamugot ng ulo, talagang walang pakeme-keme yan. Kung hindi nakukonsensya yan. Kung ang tripping naman niya ay siya ay si Darna, talagang lilipad yan. Kaya dyan sa pinakamataas na gusali at sisigaw yan ng Darna, sabay talon patay. Buti yung ganun na lang mga kaibigan, ano po? Now, isang abusaya patay habang 40 or ikang 34 ang arestado sa nagawang anti-drug operations ng AFP-PNP sa Barangay Danag, Patikul, Sulu, kahapon ng madaling araw. Ay, naku mga kaibigan, ano bang nangyari sa atin? Kangang itong mga abusayap kaya walang habag, walang awa. Ito pa mga kaibigan, pagsanib puwersa ng mga teroristang grupo sa pagpakalat ng terorismo sa Mindanao ay posible daw. Ay nako. Ano ba itong nangyayari sa atin? Malaki umano ang posibilidad na plano ng mga teroristang grupong pag-isahin ang kanilang puwersa upang magpagkalat ng lagim sa isla ng Mindanao. Pero hindi na babahala. Hindi natatakot ang ating sundalo. Mga magigiting, matatapang ang ating mga sundalo. Matatapang magigiting ang ating mga sundalo, hindi gumagamit ng droga, ha? Now, ayon kay sa isang senior superintendent, ang doon sa South Cotabato Police Provincial Director, Senior Superintendent Franklin Alvero, kahit hindi pa nila direktang makumpirma na nag-iisa na ang mga grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters or BIFF, Multi-Terror Group, Abu Sayyaf Group, local ISIS at mga local recruit ng Jamaah Islamiyah, nagatanggap na sila ng impormasyon na may sinagawang mga itong pagpupulong sa Lanao del Sur. Maliban po sa impormasyon galing sa National Intelligence Coordinating Agency or NICA, doon sa Cotabato na nagtipon-tipon ang mga opisyal ng mga teroristang grupo sa barangay Kitango, Datupiang, Maguindanao. So tayong mga mamayan, kailangan tayo ay mapagmatyag, mapagmasid, at mayroon po tayong kilos, mayroon tayong galaw. Malaking tulong po ang tulong ng mga mamayan sa ating mga sundalo sa pamagitan po ng inyong pagtulong, sa pamagitan ng mayroon po kayong kaalaman, mayroon po tayong action.
Paano po tayong pagkilos? Ano pong kilos ang gagawin po natin? Ay kung mayroon kayong nakita na medyo iba yung galaw at kilos ng mga tao, ng mga kapitbahay natin, ng mga dumadaan dyan sa atin, ipagbigay alam kaagad natin sa ating otoryon. Mahirap na. Baka po tayong madamay kung magpang-abot ang dalawang grupo na yan. Ang mga bandido at ang militar talagang bagbakan yan. Barilan dito. Ang mahirap dyan. Tayong mga mamayan, tayong mga civilian ay madawid yan. Ang bala, hindi pa naman nagsasabi kung civilian ka, hindi pwede. Samantala mga kaibigan, babalik po tayo pagkatapos po ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bayan mga kaibigan, ang oras mo natin ay ganap ng alas 2:30. Dito pa rin sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito sa himpilang RBND Triple X The Best. Okay, tuloy-tuloy po rin po tayo sa ating mga balit tungkol pa rin ito sa mga bandido mga kaibigan. Mga kaibigan, ano ba? At itong mga sinuko ng mga baril, mga high-powered firearms ng mga sumukong Abu Sayyaf Group, inalam ng militar kung saan nanggaling. Nasa proseso na ngayon ng Armed Forces of the Philippines, RAB sa Western Mindanao sa pagberipika kung saan nanggaling ang 7 mga matataas na kalibre ng baril ng mga sumukong kasapi ng terorista ng Abu Sayyaf mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ay kay matatandaan na nasa 11 mga Abu Sayyaf kasama ang magamang sampler ang voluntaryong umanong sumuko sa tropa ng militar sa Tawi-Tawi dala ang 7 baril. Kabilang sa mga baril ay ang isang unit ng M16 rifle na may M2-3, isang M14 rifle, isang M79 rifle at 4 na unit ng M1 Garand rifle. Ayan po kay Lieutenant General Carlito Galvez Jr., ang commander ng Western Mindanao Command o Westmincom. Mahalaga na matukoy ang pinanggalingan ng nasabing mga baril. Saan galing itong mga baril na ito na isinuko po ng Abu Sayyaf sa ating militar? Napapansin po nila, mapapansin din na isa sa mga sinukong baril ang may sticker pa ng Philippine National Police. Naku, PNP. Kaya nais malaman ngayong ng militar kung may baril na nagmula sa tropa ng pamahalaan. Inihayag po ni Galvez ng mga baril ay may katumbas na halaga ng na ibibigay sa mga sumukong bandido bilang tulong ng gobyerno sa pagbabagong buhay ng mga ito. Wow, maganda po yan. No? Panawagan sa mga Abu Sayyaf mga kaibigan. Sumuko na po tayo. At napapaligiran namin kayo. Sumuko na kayo.
yung mga baril na isunuko po ninyo mga kababayan natin, kaibigan nating mga busayap ay mayroong halaga, mayroong katumbas na halaga. Magkano ba ang isang Armalite ngayon? May katumbas na halaga, kaya sumuko po tayo. May katumbas na halaga, nabibigay ng ating pamahalaan yung mga sumusukong bandido bilang tulong sa kanila, bilang tulong ng gobyerno sa kanilang pagbabagong buhay. Nang tanungin naman ang grupo ng mga sumukong abusayap kung saan nila kinuha ang mga baril, hindi nila natukoy ang pagkakilanlan ng mga ito at sinabi lamang na binili nila ang mga baril sa mga taong pumupunta sa kanilang lugar. Kinukuha umano nila ang perang pambili sa mga baril sa mga kahoy na kanilang naibebenta. Allah! Nago. Kaya ubos na mga kahoy din sa kabundukan natin. Kinumpirma rin mismo ng grupo ng mga miyembro nila ng teroristang Abu Sayyaf, pero hindi pa umano sila nakapag-bakbakan sa tropa ng pamahalaan at seryoso umano silang magbalik loob sa pamahalaan. Dinanggi rin ng mga ito na may kinalaman sila sa mga insidente ng kidnapping, lalo na ang mga siyere ng cross-border kidnapping. Sa mga pagsuko ng mga ito, inaasahan po silang tatanggap ng financial assistance at mga livelihood program mula sa gobyerno. O nga naman, para sa kanilang pagbabagong buhay. Hindi ba kayo naawa sa inyong mga pamilya? Hindi ka ba naawa kay Mrs. Nandurong ka sa bundok, nagipaglaban sa mga sundalo? Nung manghidnap, binabantayan ninyo ang mga kinikidnap ninyo? Hindi ba kayo naawa? Hindi ba kayo nakukonsensya? Hindi ba kayo nakukonsensya na namumugot kayo ng ulo? Hindi ka ba nalulungkot? Hindi ka ba nilalamig pagdating ng gabi na hindi mo kapiling si Mrs.? Kaya mabuti pang sumuko na po tayo. Asahan po ninyo, mayroon kayong tatanggapin ng financial assistance. At kung anong gusto nyong mga livelihood, ay maibibigay sa inyo. Kaya halin na kayo at bumalik na po tayo sa ating pamahalaan at magbagong buhay. Palakpakan po natin sila. Paano mga kaibigan, kayo pa rin ay nakikinig sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ugaliin po natin magbili ng magbasa ng Mindanao Examiner, ang regional newspaper. Ang sirkulasyon po na mga kaibigan, mayroon po diyan sa ARMM, diyan sa Eastern Mindanao, diyan sa Western Mindanao, Cebu at Manila. Magbasa po tayo mga kaibigan at dito nga yung page 7 ng Mindanao Examiner. Dito sa health, kalusugan ni payo ni Dr. Willie Ong.
Top 10 unhealthy habits. Nako. Yung malagas mag-inom daw. Ito pong payo niya. Mababawasan ng 3 taon ang inyong buhay. Uminom lang tayo ng itong red wine nga sinasabi nila is beneficial for your health. Ito kasi yung benefit po ng red wine ay nanggagaling sa mga ubas, pulang ubas. Ito ay nakakaganda rin pero pag sumobra naman, too much alcohol ay saninang yung pagkasakit. Tulad ng liver cirrhosis, liver cancer, stomach ulcers, oral cancer, brain damage, dementia, abusive behavior, and vehicular accidents. Oo nga paglasing ka, pag nagainom, huwag kang magmaneho. Huwag kang magmaneho. Yan. Yung mga katamtaman lang, uminom po tayo ng katamtaman lang yung red wine, kahit red wine mga kaibigan, pero pag sumobra naman, magkakasakit po tayo at pag medyo ang sakit na yan ay lumala, diyan tayo mamatay. So 3 taon ang binawas sa iyong buhay pag ikaw ay malakas uminom pagkain ng mga unhealthy foods. Minus din yan ng 4 years sa iyong buhay. Yung mga matataba, maraming asukal, maraming asin. Itong mga binanggit natin mga kaibigan ay magkaroon po tayo ng heart disease, diabetes, high blood pressure, ano pa. At iwasan po natin yung mga unhealthy fats in the form of saturated fats and trans fatty acids. Saturated fats, nakikita po na diyan sa mga saan natin, sa mga butter, sa mga creams, sa mga mumoy, at sa mga taba ng baka. Yan, minus pila, 4 years. Nako. Yung mga hindi tayo nagpapacheck up sa doktor, kahit mayroon tayong naramdaman, minus another minus 4 years po yung mga kaibigan. Sabi po ni Dr. Willie Ong. Kahit na wala kang karamdaman, magpatingin ka pa rin sa doktor. Your doctor can still guide you on what checkups you need. O kailangan ba sabihin ba nila magpa-laboratory ka kahit wala kang naramdaman, magpa-vaccines, cancer screening test. Kasi sabi nga nila, yung mga karamihan na sakit ay silent killers. Hindi mo maramdaman, hindi mo maramdaman ang sakit na yan hanggang sa huli na. Huli na mayroon pala tayong sakit. Huli na ang sakit na yan ay kinamatay ni Pedro. You don't feel anything until it's too late. So kung kayo ay nagkaedad ng 40 at pataas, o mayroon kayong family history ng sakit sa puso, diabetes at high blood pressure, kailangan taon-taon ay magpa-check up ka kahit na wala kang sakitin
ang mga tao daw na laging nagpapa-check up, nagkaroon po sila ng regular check-up, ay hahaba ang kanilang buhay kaysa yung hindi nagpapa-check up. Kaya galing po natin magpa-check up kahit wala po tayong naramdaman. Isang beses lang man sa isang taon, pa-check up mo muna, di ba? Dok, ano ba? Ito. Check up mo ako kahit wala akong naramdaman. Sabi ng doktor, ganito, ito na-maintain mo, ito, ganito, ganyan, di ba? Di ba? So, tataas pa yung buhay. So, yung sobrang paglalaro, mga kaibigan, extreme sports, nakaragdag din yan ng iyong edad ng 4 na taon. Mabawasan po yan. Ang buhay nga delikado, mga kaibigan. So, bakit ba tayo magdagdag na disgrasya naman sa atin sa ng kamatayan ng isang nilalang? Tulad ng yung mga dangerous sports, diba? Ay naku, makikita natin yung mga kabataan natin dyan paggabi. Hoy! Tingalat na nga sabay ang motor, mga upad kabuhay nga sila, maglumba na sila. Hala! Yung mga dangerous car like car racing, thrill rides, professional boxing, o mga wrestling na. Sobrang exercise pa mga kaigsunan, no? Kanaway daw nasobrahan ka. Ay kining sobra imong exercise dahil di po daw maayo. Madod pa daw sa survey diyan sa Monash University diyan sa Australia, napagalaman na itong horse riding, power boating, and motor sports cause the highest injuries. Ayun na naman, -4 daw. -4 years ang atong kinabuhi. Minusan, nako. Huwag yung pagtiyata. -5 years po. At yung panganim, yung pag-iisip. Iniisip natin yung mga nakaraan. Naku, -5 years. Diba? Sa mga matatanda na yan, iniisip pa nila yung mga nakaraan na makita ng mga bemot. Makita ng mga bubot pa. Oy, naku, kung kaniado pa na inana na siya daw. Naku, niya gano'n, nauna na lang ba? Kaya magunahunag mga unsa-unsa, mga problema pa diha. Di ba? Ay, naku. Bang sinasabi nila, the body will follow what the mind tells it to. So, kailangan po daw sabi niya, laging feel young and think positive. Kailangan mag-isip po tayo ng mga yung sinasabi nilang positive thinking. Yung pang-7 mga kaibigan, kulang sa exercise, -7 years. Naku, lagaling po natin mag-exercise yung mga kaibigan, araw-araw po yan. Pag-alaman po mga kaibigan sa kanilang pagsaliksik, kahit lang yung mild exercise lang, yung mga exercise natin dyan sa bahay, yung mga taas-taas ng kamay, taas-taas ng paa, mga stationary jog dyan o ano ba, mga mild exercise mga kaibigan ay may mga magandang benepisyo po din yan sa ating katawan.
Moderate exercise has been proven to prevent diabetes and maintain body weight. So, mag-exercise po tayo. So, kung hindi po tayo mag-exercise, lack of exercise, -7 years. Yung pang-walo, sabi po ng Dr. Ong dito sa kanyang health tips. Dito po sa page 7 ng Mindanao Examiner. Yung mga walang pagundangan, yung mga hindi nagpe-practice ng nga lang naman tayo basta may buta. Hala, sige. Pasok. Hala, sige, pasok. Yung mga unsafe sex mga kaibigas, -8 years din. Pag tinamaan ka ng tulo, tinamaan ka ng gonorrhea, tinamaan ng AIDS, tinamaan ng HIV. Nagkaroon po tayo ng sino-sinong mga sexual partners po natin. May mga dala pong mga sakit na itong sinasabi natin na sexually transmitted diseases. May mga gonorrhea, may mga herpes. Ay nako, medyo nagagamot din mga kaibigan. Pero itong HIV or AIDS, nako, hindi po yan magagamot. Kaya kung sakali mang hindi na matiis ni Manoy, bumili na lang kayo ng condom. Condom! Ang nirekomenda po. Siyempre, paninigarilyo. Huwag magtabako, huwag magsigarilyo. Uy, Abdel, tumigil ka. Pag tayo ay nagsisigarilyo, -8 years, nako, nalugo na. There are over 70,000 scientific articles to prove that smoking damages your heart, damages your lungs, esophagus, stomach, bowels, prostate, and predisposes you to all kinds of cancer. Katunayan mga kaibigan, ang paninigarilyo, smoking-related illnesses are the top causes of mortality. Maraming namamatay mga kaibigan sa pamamagitan po ng paninigarilyo. Sabi ng mga nagsisigarilyo, if you smoke, you die. If you don't smoke, you die. So better smoke and die happy. Kasabihan ng mga nagsisigarilyo na hindi dapat pamarisan. So, kung gusto niyong mabuhay dito sa mundo ng matagal-tagal, tumigil na kayo sa pagsisigarilyo. Ayan, pang-shampoo yan. You could just imagine 8 years kung ikaw ang edad mo ay 50, -7. O -8. Nago, 32 na lang. Tapos, hindi pa mapigilan si Manoy. Gumagamit ng mga sino-sinong mga pabuhay. Wala nang matira mga kaibigan. So, ayun na, pang-sampo. Yung mga kababayan po natin hindi uminom ng kanilang mga medisina, -10 years. Napagalaman mga kaibigan na kung ang pasyente mayroon pong high blood at lagi po siyang umiinom ng gamot sa kanyang medisina, maaari siyang tumagal ng 10 hanggang 15 taon ng kanyang buhay kumpara doon sa hindi umiinom ng kanyang medisina.
So yan po ang health tips ni Dr. Willie T. Ong. Sa kanyang injury to top 10 unhealthy habits. So, kung gusto po ninyong humaba-haba naman ang ating buhay, tandaan po natin yung payo ni Dr. Willie T. Ong. 10 po yun, di ba? 10 yun, mga kaibigan. Kahit isa doon ay, lalo na yung mga nagsisigarilyo, tigilan na po natin yan. Sayang po mga kaibigan, isa sa ating nag-sponsor sa ating palatuntunan itong Mindanao Examiner, the regional newspaper. At siyempre, ang ating kababayan doon, ang gobernador ng Sulu, si Governor Toto Dan. Magandang hapon po sa inyong dihan. At siyempre, ang Sabilal Muqtadin the Philippines. Mayroon din silang programa bukas mga kaibigan. Ayun, kinakapos na po tayo ng oras. Marami pa man sana tayong mga chismis, mga balita na dapat ay parating namin sa inyo. Ngunit kinakapos na po tayo ng oras. And sa ngalan po ng ating anchorman, si Alacinto, ang ating idol. Busy-busy mga kaibigan. Hindi natin makapiling sa araw na ito dahil kailangan tapusin po ang kanyang trabaho. Hindi pwedeng ipagbukas. Sa ngalan po ng ating station manager na si Philip, of course, ang ating technical director sa hapon ito, si Raymond, at syempre doon sa transmitter side. Sa lahat naman nakikinig sa ating palatuntunan ng Radyo Mindanao, ito pong inyong lingkod, si Abdel Dinsan, ang sabi maraming salamat and may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.